Magandang araw! Ako si Angela Lea Causon, isang ka-eduk mula sa Bataan Peninsula State University, Balanga Campus. Ngayon, ipakikita ko sa inyo ang instructional material na nabuo ng aming grupo. Magandang araw kaigan! Handa ka nang maglakbay? Ngunit bago iyon, hayaan mong ipakilala ko muna ang aking sarili. Ako si Isla, ang mahiwagang agila, simbolo ng tapang, talino, bilis at lakas. Ngayon, ako ang iyong makakasama sa ating paglalakbay. Muli, handa ka na ba sa isang ekspedisyong punong-puno ng aral at aksyon? Kaya ngayon, samahan mo ako at tuklasin ang tinatagong yaman at pinagmamalaking lupain na makasaysayang lupa ng Asya. Ngunit bago iyon, narito ang mga layunin sa ating talakayin. Para sa ating paglalakbay, nais kong ibigay ang isang natatanging papel na tutulong sa iyo kaigan upang mas maunawaan at maintindihan mo ang ating layunin sa araw na ito. Ito ay tinatawag na brochure. Ngayon, nais kong ibigay ang lokasyon ng papel na ito gamit ng isang link. Kaigan, ngayon, maaari mo bang basahin ang pagpapakahulugan sa mga salitang iyong nakikita? Ngayon, handa ka na ba? Game na! Maaari ka na sumakay sa eroplano. Fasten your seatbelt, relax and enjoy. Kita-kits kaigan! Kumusta ang iyong biyahe kaigan? Nahilo ka ba? Naway naging makabuluhan ang iyong paglalakbay. Narito tayo ngayon sa East Asia International Airport o mas kilala bilang EAIA. Alam mo ba na ang Silangang Asya ay binubuo ng mga bansang China, Japan, Mongolia, Hilagang Korea, Timog Korea at Taiwan. Bukod pa rito, kalahati ng populasyon ng mundo ay matatagpuan sa China. Ang laki, di ba? Ngayon, halina't sama-sama nating alamin ang natatagong yaman ng Silangang Asya. Kaigan, naway naintindihan mo ang iyong napakinggan at napanood. Subukin natin ang iyong hangking galing sa larangan ng talino at pag-iisip. Handa ka na ba? Na aming ginamit ay mula sa asignaturang Araling Panlipunan na may pamagat ng mga katangiang pisikal ng Asya. Nabuo ang instructional material na ito dahil sa kagustuhan ng aming grupo na mas bigyang buhay ang pagtuturo sa naturang asignatura. PowerPoint presentation ang isa sa madalas gamitin sa pagbuo ng instructional materials ng mga guro. Kaya naman, pinili naming mas palawakin pa ang paggamit nito upang madaling masundan ng mga estudyante at pwede rin namang gayahin ng mga guro.
Game-based instructional material ang napili naming estratehiya sa pagbuo ng aming output upang magkaroon ng aktibong partisipasyon ang mga estudyante sa klase. Sa ganitong paraan din, mas kawili-wiling pag-aralan ang mga paksa sa araling panlipunan. Ang instructional material na ito ay maaaring gamitin ng guro bilang gabay sa pagtuturo at maaari rin itong gamitin ng estudyante nang walang gabay ng kanilang guro. Ang daloy ng aralin ay basaklaw, mula sa tiyak at maliliit na impormasyon hanggang sa makarating sa pinaka-focus ng aralin. In English, it is called inductive method. Ang tema na ginamit ng aming grupo ay paglalakbay bilang pag-aangkop sa napiling aralin. Kaya naman, tinawag namin itong Tuklas Asya. Dahil nais ng aming grupo na iparamdam sa mga mag-aaral na sila ay hindi lang basta nag-aaral, kundi naglalakbay na rin at tinutuklas ang Asya. Habang naglalakbay ang mga estudyante, gagabayan sila ng makisig na agilang si Isla. Pinangalanan itong isla dahil iba't ibang isla, anyong lupa, anyong tubig at mga nakamamanghang tanawin ang maaaring matunghayan, malaman at matutunan ng mga mag-aaral sa kanilang paglalakbay-aral kasama sa isla. Bukod sa PowerPoint presentation, gaya ng nakita ninyo kanina, isang brochure din ang inihanda ng aming grupo na naglalaman ng mga impormasyon patungkol sa Asya at link para sa website na maaaring tignan ng mga mag-aaral para sa dagdag kaalaman sa heograpiya ng Asya. O diba? Nag-enjoy na sa paglalakbay, punong-puno pa ng kaalaman. Ang daloy ng instructional material na ito ay nakaangkla sa daloy ng lesson plan o banghay aralin. Nakapaloob dito ang mga sumusunod: layunin o objectives, paksang aralin o topic, pagganyak or motivation, pagtalakay sa aralin na makikita sa mga bidyong ipinanood sa bawat rehiyon, paglalapat o application kung saan naroroon ang mga palaro o games na may iba't ibang level, at paglalahat o generalization at pagtataya o evaluation na parehong matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng instructional material na ito. Nakapaloob sa presentasyon ang mga video na tumatalakay sa mahahalagang impormasyon sa bawat rehiyon. Tulad ng nakita ninyo kanina, ang video na naglalaman ng impormasyon ukol sa Silangang Asya ay gawa rin mula sa PowerPoint. Patunay na may iba't ibang gamit ang tool na ito, hindi lamang sa pag-present, gayon din ay para lumikha ng mga bidyong magagamit sa talakayan. Matapos panoorin ng mga mag-aaral ang video presentation, naghanda kami ng iba't ibang laro para sa bawat rehiyon upang makasiguro na mas natamo ng mag-aaral ang mga kinakailangang matarget sa layunin ng aralin. Ngayon, tignan natin ang laro. Alam mo ba na PowerPoint lang din ang ginamit sa mga larong nakapaloob sa instructional material na ito? O diba, hindi lang pang video, hindi lang pang present, kundi pwede rin gawin pang laro. Sa bawat laro ay may 3 level. Bawat level ay may pamagat. Isang magandang paraan upang mahikayat ang mga mag-aaral. Gayon din, para matandaan nila ang kanilang ginagawa, dapat ito ay relatable. Kaya naman, ang bawat pamagat ay pinag-isipang mabuti upang makuha ang kanilang atensyon. Ngayon, subukan natin kung paano ito nilalaro. Samantala, ang ikatlong level ay susukat sa kakayahan ng mag-aaral sa pag-intindi at pagproseso ng nalamang impormasyon sa kanilang isipan. Ang level na ito ay tatarget sa higher order thinking skills sapagkat ang mga tanong na nakapaloob dito ay open-ended questions. Hayaan natin ang mga bata tuklasin ang kanilang sagot sa paraan na kung paano nila ipoproseso ang tanong. Sa ganitong paraan, mabibigyan ng pagkakataong makapagsalita at makapagbigay ng opinyon, saloobin o maging suhestyon ang mga mag-aaral ukol sa tanong. Magaling kaigan! Nalakbay mo ang isa sa pinagmamalaking rehiyon sa Asya, ang Silangang Asya. Bilang iyong gantimpala, narito ang iyong plane ticket na naglalaman ng isang mahalagang bagay na makakatulong sa iyo upang matapos mo ang iyong ekspedisyon. Handa ka na bang muling lumipad at suyuri ng mga bundok at dagat, maging ang mga ilog at lambak? Kaya kaigan, tara na! Hihintayin kita sa susunod na paliparan. Mag-iingat ka
at ito ay pansamantalang pamamaalam. Adios! At bilang gantimpala sa kanilang masigasig na pagsagot sa mga katanungan, may makukuha ang estudyante ng virtual na ticket na magagamit sa huling bahagi ng diskusyon. At tulad ng mga paunang pangyayari sa PowerPoint, lilipad si Isla gayon din ang manlalaro at sa iba't ibang rehiyon. Dito tatatakayin ang mga paksa ukol sa iba pang rehiyon tulad ng Timog Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya at Hilagang Asya. Nakapaloob din dito ang mga bidyong inihanda ng ating team ukol sa bawat rehiyon. Siyempre, hindi rin matatapos ang paglalakbay sa mga rehiyon kung hindi makakapaglaro ang mga mag-aaral. Lagi lalas ang iyong husay sa pagsagot, kaigan. Mahusay ka, kaigan. Tunay mong napatunayan na ikaw ay magiting at may angking kagalingan. Ito na ang huling gantimpala sa ating laro. Baunin mo ito at magagamit mo para sa pinakahuling pagsubok na iyong gagawin. Hintayin mo ako roon at doon mo ako kakausapin. Sa iyong muling pagsubok, ang mga tiket na iyong hawak ay iyong ngayong ilabas. Pansinin ang mga larawan at buuin ang puzzle ng may kagalakan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tiket ang iyong gabay tungo sa iyong tagumpay. Kaigan, nais ko lamang iparating na ako'y tunay na namamangha sa pinakita mong galing. Pinatunayan mo na handa kang subukin ng anumang gawain kahit na ito'y mahirap at imposibleng gawin. Saludong saludo ako sa iyo, Kaigan. Salamat sa iyong pagtutok at nais ko lamang hingin ang iyong kaunting oras para alamin kung ano ang iyong mga natutunan sa mga gawain. Ang pagbabahagi mong ito ay sasalamin na dumaan ka sa proseso ng kaalaman at tunay na mayroon ka ng natutunan. Kumpletuhin mo lamang ang pangungusap na ito. Tunay na mahusay ka nga, Kaigan. Natapos mo na ang 5 rehiyon na bumubuo sa Asya. At upang mabigyan ka ng pagkakataon na mas makilala pa ng buong buo ang Asya, panoorin mo lamang ang simpleng video na ito. Bilang panghuling gawain, narito, Kaigan, ang huling pagsusulit na susubok sa talas ng iyong memorya at kisig sa pagsagot. Ito ay nahahati sa 2 bahagi at mangyayaring sundin lamang ang panuto upang ikaw ay makapagpatuloy. Padayon, Kaigan. Tunay na ipinakita mo ang iyong tunay na galing, tibay ng puso at lakas ng loob. Saludo ako sa iyo, Kaigan, sa ipinamalas mong kahusayan sa pagsagot at pagtapos ng mga level sa iba't ibang rehiyon. Maraming salamat dahil sinamahan mo ako sa isang kagilagilalas na ekspedisyon sa napakagandang kontinente ng Asya. Ito na marahil ang huli nating pagkikita, Kaigan. Baunin mo nawa ang mga aral na iyong mga natutunan. Muli, ako ang iyong Kaigan at ang magiting na agila, si Isla. Hanggang sa muli, paalam, Kaigan. Sa dulong bahagi ay makikita ang paglalahad at pagtataya. Naganda ang aming grupo ng mga gawain upang matarget ang 2 parting ito. Sa paglalahat, mayroong mga tanong at mga gawain na kailangang sagutin. Kaakibat nito ang isang maikling video tungkol sa paksang katangiang pisikal ng Asya. Para sa pagtataya, isang quiz din ang naimungkahi ng aming grupo na siyang maaaring gamitin ng guro upang malaman kung na-target ba ang layunin sa aralin ito. Panghuli, si Isla ay magpapaalam na sa mga mag-aaral para bigyan ng angkop na pag-ilala para sa mga pinagkuhanan ng mga nilalaman ng instructional material ito. Naglaan ang grupo ng talaan ng mga sanggunian sa huling bahagi ng PowerPoint presentation. Paalala lamang na ang instructional material na ito ay maaaring maging gabay ng guro sa kanyang pagtuturo sa online class at maaari rin gamitin o laruin ng mga mag-aaral nang walang gabay ng kanilang guro. Magtulong-tulong tayo upang ang nakakaantok at masakit sa likod ng online class ay mas maging makabuluhan at kawili-wili. Pagpalain tayong lahat